Okay? Kasi kaya ho ganun lang ang ginawa kasi masyado naman ho ng kumbaga malaki yung tutubuin. Kung talagang yung ginagawa kasi nila 5% per day. O, di ba? Sino na lang ho nabuhay? Di ba? Yung lending na lang o yung OLA na lang. O, kawawa naman yung yung nanghiram. Kaya nga nanghiram eh. May nagtanong sa akin, Boss Rai, hello po. Ask ko lang po, nasa list of recorded online lending company po sila. Pero ang interest ng overdue is sobrang taas. Parang nasa 5% daily interest po na idadagdag sa utang. Legit po ba yung ganon, Boss Rai? Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Well, saan ho ba kilala itong mga abusadong online lending apps na to? Di ba? Bukod doon sa pangaharas, pananakot, syempre ho, sa sobrang taas po, no, na ikinakarga po nilang interest. Okay? Liliwanagin ho natin, no, at sasagutin itong inyong katanungan. Ang sabi nyo po is nasa list po siya ng recorded online lending platform, okay? Pero, yung overdue is sobrang taas, nasa 5% daily interest, okay? Hindi ho kasi, kumbaga, hindi ho basihan yung online, kung yung OLA or yung lending or yung financing is nasa recorded online lending platform. Okay, regarding ho dun sa mataas na interest, no? Okay, mamaya sasagutin natin 'yan. Kasi pag sinabi niyo pong nasa recorded online lending platforms po sila, no? So ibig sabihin po nito, binigyan ho sila, no, ng privilege na makapag-transact, okay, ng loan through online. Okay, yun lang naman po siya. Kasi ito po yung mga traditional lending, traditional financing na binigyan po ng pagkakataon, no, during that time nung naglabas po ng kautusan ng SEC na magpalista po sila, no, para po sila ay makapag-transact, no, using online. So dalawang klase po 'yon. Yung through apps at saka po through web. Okay, so pagka nandun ho kayo sa list of recorded online lending platforms, ibig sabihin po, pwede kayong mag-transact online. Ngayon, kung wala kayo doon, ay wala ho kayong karapatan or hindi kayo papayagan, no, na mag-transact through online. Kasi wala kayo doon sa listahan eh. Kaya kung naalala nyo, ang sabi ko doon sa nakaraan kong video is, yung mga na-revoke, okay, yung may mga cease and desist na nagpalit ng pangalan ng mga OLA, no, ibig sabihin ho nun, wala na sila kagad doon sa listahan kasi hindi naman sila recorded online lending platform na eh. So, ibig sabihin, illegal ho yung ginagawa nila. Okay po? Kung sila po ay nakalista pa rin sa, sa lending companies, list of lending companies, saka sa list of financing companies, okay? Kung nandun pa rin po sila, ibig sabihin, lisensyado sila. Kaya lang, hindi ho sila po pwedeng mag-transact through online. Okay? Illegal po yung mangyayari. Marami po niyan, yung mga na-revoke, saka yung mga, mga cease and desist, na wala po sa list of recorded online lending platforms pero nakikipag-transact pa rin online. So ang gawin niyo po sa mga ganon, i-complain niyo po sila ng i-complain. No, pwede ho yan sa SEC saka sa National Privacy Commission. Ngayon, yung apps mismo, mag-rate kayo ng mababa. Lalo kung kung mataas ang interest, no? Lagay niyo doon kasi ini-explain naman. Pwede niyo naman explain pag nag-rate kayo ng 1, bakit kayo nag-rate ng 1. Diba? Lagay niyo doon mataas yung interest, nanghaharas. So, para kung sino man ho yung ulit, mabasa siya. At least kumbaga magkakaroon siya ng idea na kaya pala 1 star lang to kasi nanghaharas, mataas ang interest. Okay? So sagutin ngayon natin yung OLA nyo is mataas yung yung daily interest 5% kanyo. Mababa pa ho itong 5%. Okay, meron ho akong mga alam na mga online lending apps na abusado, 10% per day. Grabe ho yung mga yan, no? Ang lagi nila sinasabi,
kaya daw mataas ang interest nila is because of convenience. Kasi madali nga daw makapanghiram. Abay, ando na tayo, may convenience, pero dapat sumunod sila sa batas. So, ang BSP po naglabas po ng ng memorandum na inadapt po ng SEC. Ito po yung ceiling on interest rate. Okay? Ayon po sa ceiling on interest rate, no. Ang pangkalahatan po ang pangkalahatan na interest na po pwede lang pong ikarga ng isang lending company or financing company. Lahat po ito, hindi lang po OLA. Okay? Pagka po ang utangin is 10,000 pababa at hindi ho lalagpas sa 4 months, no? Kailangan ang pangkalahatan pong interest is 15% per month lang po. Okay? Effective interest po 'yan, kaya po pangkalahatan. Okay? Ngayon, ang pangkaraniwan na processing fee, may processing fee naman po talaga, no? Even banks ginagawa po 'yan, no? Pwede ho silang kumuha ho ng 9%. So ibig sabihin po, 15 minus 9, 6% na lang po dapat yung kinakarga nilang interest, no? So yung 6% divided by 30 days kasi kinuha mo na yung 9% eh. Di po ba? Okay. Tawag dito, natin, bigyan natin ng magandang example. Kasi para tawag dito, mas maunawaan po ninyo kasi mahirap po, sasabihin ko lang dito. Lalabas ko lang yung calculator ko. Okay, ganito po ha. For example po, ang hiniram po ninyo is 1,000 pesos. Okay? Approve kayo 1,000. Okay? Ngayon, sabi nila may processing fee na 9%. Okay, 9% po ha. So, ibig sabihin po, yung 1,000 nyo, babawasan po ng 90 pesos. Okay, maliwanag po yun ha. Yung 1,000 na na-approve po sa inyo, dahil nga po merong processing fee na 9%, okay, 90 pesos po ang ibabawas doon. So, ang makukuha nyo na lang po is 910. Okay? Kung yan po is good for 1 month, okay, 1 month po, ibig sabihin po, yung 1,000 pesos nyo po, no, multiply natin yung 6%, so, madadagdagan po siya ng 60 pesos. Okay? So, natatanggap po kayo ng 910, pero babayaran nyo po, no, hanggang sa 30 days is 1,060 pesos. Sana po maliwanag, okay? Ito po pang 1 month, ha? So, supposed to be, ganun lang po ang babayaran po ninyo pag 1,000 pesos po ang hiniram po ninyo. Okay? Sige, ganito ho. Gawin naman ho natin sa 10,000. Para ho, medyo may katotohanan. Kasi, ang sabi ho doon sa ceiling on interest rate, 10,000 pababa. Okay po. Kung nakahiram po tayo ng 10,000, i-multiply po natin siya sa 9%. So, ibig sabihin po, babawasan po siya, ng 900 pesos. Okay? So, ibig sabihin po, yung 10,000, babawasan po ng 900. Okay ha? Maliwanag po yan ha? So, ang matatanggap nyo na lang po is 9,100 pesos. Okay? Yun po is ayon doon sa ceiling on interest rate ha? Ngayon, yung makakarga na lang po nilang interest na good for 30 days is 6% na lang po. Or katumbas po niyan is 0.2% per day. Okay, para makuha nyo po yung 0.2% per day is 6% divided by 30. 0.2 po ang lalabas doon. Okay, so ibig sabihin po, 10,000 pesos times 6% is 600 pesos. So, ang babayaran nyo po, no, for 1 month is 10,600 pesos. So, yun po yung nakasaad dun sa ceiling on interest rate. Sana po maliwanag para kaya ko in-explain ng yan ng ganun ka-detalye, kadahan-dahan para maintindihan nyo po. Okay po? Kasi po yung 15% per month na yon, yung kabuuan pong 15% na yon ha, yun po ang nakalagay dun sa ceiling on interest rate.
So ngayon, hinati po siya. 9% po pwedeng kunin ng upfront yun. Okay? At yung 6% lang po na natitira, yun po yung magiging interest niya hanggang sa 30 days. Ngayon, pwede rin naman pong ibang senaryo. Let's say, hindi ho kayo hiningan. No, hindi ho kayo hiningan ng tawag dito ng processing fee. So, let's say 10,000 po ulit. Na-approve kayo 10,000. Okay, pagka na-approve kayo 10,000, ibig sabihin po pagka walang processing fee, 10,000 din po ang marireceive nyo. Okay. Ngayon, kung 30 days po yan, kasi sabi nga ho, 1 month eh. So, 10,000 times 15%. Okay. So, ibig sabihin po, madadagdagan po yung 10,000 ng 1,500. 30 days po yun, ha? So, ibig sabihin, magbabayad po kayo hanggang doon sa 30 days ninyo, from first day hanggang 30 days, madadagdagan po siya ng 1,500. So, ang total po is 11,500. Okay po? Kasi ganun din naman ho yan na magiging suma eh. Tingnan nyo ha. Kung ang senaryo po, binawasan kayo ng 9%, 900 po yun. Pero magbadagdag kayo sa 10,000 ng 600 dahil may 6% na natira. So, 900 plus 600 is 1,500. Sa unang senaryo po yan ha. Kasi ho, nauna na kayong tinanggalan na 900. Tapos, yung 600 na titira, sisingilin ho sa inyo yun after 30 days. So, 1,500. Ngayon, doon sa isa nating example, walang processing fee, okay? Pero, kinarga ho lahat yung 15%, no? Hanggang sa end ng contract. So, ibig sabihin, 1,500 po siya. Di ba parehas lang? Yung 900 plus 600, 1,500. Dito, 1,500. So, parehas lang po. Okay, ang pinagkaiba lang po nun, dito po kasi sa unang senaryo natin, binawasan na kayo ng 900 agad. Okay po, sana po huwag kayong malilito ha, kasi kailangan ko i-explain po sa inyo to. Okay po ha, kasi ito ho yung yung katanungan ninyo eh. Kasi doon sa tanong nyo po kasi, ang inaano nyo is recorded online lending platform. Pero hindi ho doon binabase yon. Binabase po yan doon sa inilabas na memorandum ho ng BSP na inadapt po ng SEC. Ito nga po yung ceiling on interest rate. Okay, so ulitin ko ho maximum total po na kabuuan na babayaran nyo per month is 15%. Per month po yan hindi yan per day, per month. Ang nangyayari ho kasi dito sa mga abusadong online lending apps na to, 10% po per day sa 7 araw. O so 70% na yon. O tapos babawasan ka pa ng 50% yan. O yung 1,000 mo, makuha mo lang 500. So, ibig sabihin, 50% na kagad ng binawa sa inyo. 50 plus 70, ibig sabihin po sa 7 araw. 120 po ang kinarga sa inyo. Ganun kawalang yaya mga damuhong abusadong online lending apps na yan. O, nakita nyo po. Pero maliwanag po sa ceiling on interest rate, maximum lang po ng 15% per month. Okay, ngayon po, let's say, hindi ho kayo nakabayad sa takdang panahon. Sa takdang araw, let's say ang due date nyo is 15. Hindi kayo nakabayad ng 15. Ika-16 po nun, sa susunod na araw, ang bilang po nun, 1 month na. 1 month na yung inilapse po ninyo. Ibig sabihin, basta ho yun kuwari due date nyo 15. Let's say November 15. November 16, 1 month na ho ang katumbas nun. Dun ho sa ceiling on interest rate Pero, yun po is hanggang December 15. Okay? 5% po ang idadagdag. Kasi ang sabi po doon sa ceiling on interest rate, may karagdagan pong 5% per month, pagka kayo po ay lumampas doon sa inyong due date. So, ibig sabihin po, kung due date nyo is November 15, ika-November 16 po, 1 month na po ang bilang nun. Pero yun po, November 16 hanggang December 15 po yung 5% na yun. Effect 5% lang po yun yung isang buwan na yun. Okay, wag ho kayo malilito. Okay? Kasi kaya ho ganun lang ang ginawa kasi masyado naman ho ng kumbaga malaki yung tutubuin. Kung talagang yung ginagawa kasi nila 5% per day. O, di ba? Sino na lang ho nabuhay? Di ba? Yung lending na lang o yung OLA na lang. O, kawawa naman yung yung nanghiram. Kaya nga nanghiram
O di po ba? So tapos ang nangyayari pa po dyan sa mga abusadong online lending apps na yan, bukod po yung penalty, bukod pa po yung interest. No, kasi ang katwiran po ng mga bugok na yan, no, kasi nasa inyo pa raw po yung pera, tumutubo pa. Kailangan tumutubo pa. Di ba? Ibang klase ho. Actually ho, ano yan, practice din naman po sa banks yan. Okay? Kaya lang kasi kung ako ho ang tatanungin, gipit na nga. Di ba? Bakit kailangan mo pang gipitin? Tsaka nakalagay lang naman doon sa sa ceiling on interest rate is 15% per month. So yun na lang ang sundin natin. No, pero po ito applicable lang po sa 10,000 pesos pababa at hindi po lalagpas sa 4 na buwan ang termino. Okay? So ibig sabihin po kung 4 na buwan po ang termino, 4 na beses pong 15% yun. So ibig sabihin po 15 plus 15, 30 plus 15, 45 plus 15, 60. Okay? 60% po sa loob ng 4 na buwan. Nakita niyo yun? Samantalang sa mga OLA, 120% sa loob ng 7 araw. Nakita niyo kalokohan? Di ba? Kaya importante magbabasa po tayo. Okay? Kasi iba yung may alam. Kasi pagka may alam kayo, kahit papano, may armas kayo. Pagka kayo ngayon binarag niyang mga yan, may mga batas pong katumbas yan eh. Okay? Lahat po nung mga regarding po sa SEC, tsaka po sa CIC, nandyan po sa aking description box. I-click nyo na lang po siya, mapupunta na ho kayo dun sa link na yon. Kagaya ho ng mga list of lending companies, list of financing companies, list of recorded online lending platform, nandyan po yung submitting entity po ng CIC tsaka accessing entity, nandyan po lahat yan sa description box ko po. Kaya po nilagay ko dyan para at least pagka kailangan nyo, i-click nyo na lang siya. Di ba? Pagka click nyo, pupunta na kagad kayo dun sa link. Para hindi na ho kayo mahirapan. Ngayon, dito naman, tungkol naman ho dun sa sa nagpadala ho ng katanungan na to, kung kayo po'y may utang pa rin sa mga abusadong online lending apps na yan, at sa tingin nyo, nalalakihan kayo dun sa interest rate, email nyo sila, na ayon kanyo sa ceiling on interest rate na inilabas na memorandum ng SEC, ito lang ang dapat kong bayaran. Okay? Kaya kanyo kayo sumulat para ipaalam sa inyo na ito lang ang babayaran ko. Tapos, na ho yun? I-send nyo sa kanila. Tapos, bayaran nyo lang ho kung nararapat sa ninyong bayaran. Ayun ho, dun sa ceiling on interest rate. Okay? Ngayon, kung let's say, 2 months na kayong hindi nakakahulog dun sa sa OLA po ninyo, dagdagan nyo ho ng 5%. Okay? Ganun lang naman po yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.